Makaigsuunan, gipakita kanato sa balaang kasulatan nga bag-o lang gid natong nadungog. Unsaon nato pagtuman sa atong mga kaakuhan, isip katawhan sa Dios ug isip mga lungsuranon. Yes, it's true. We owe our country, our nation, our patriotism and heroism. Tinuod ka na, niya angay lang pod. However, we need to realize we owe to God our total obedience and fidelity. Only to God. For the simple reason that we owe Him everything. Emphasis, everything. Palihog pamalandungin ninyo, Acts of the Apostles, chapter 17, verse 28. Makaigsuunan, sa nadungog natong ebanghelyo, tataw kaayo, nga sa verbal skirmish, sa panagbangi sa Ginoo o sa mga hinanib, minions, hinanib sa mga Pariseo o sa grupo ni Herodes, napadayag ang klaro kaayo nga dili ikalimod nga kamatuoran. Unsa man kini sila? Una, ang gamhanan nga personalidad sa Ginoo. Ikaduha, ang lantip nga salabutan sa Ginoo. O ikatulo, ang dili hitupngan nga kinaadman sa Ginoo. Imagine ha, matod pa sa ebanghelyo, kining mga kontra sa Ginoo nang lakaw, unya naglaraw. Sa ato pa, they had plenty of time to prepare a trap for the Lord. Ang Ginoo in town, diha gilayon. Giatubang ang gipresentar nila nga dilema. Ang gipresent nila nga pangutana. Muna makita na to ana ang atong Ginoo makigsuonan, wa gyoy makalabaw niya. Way tao nga pwedeng mobitik sa Ginoo. Muna unang natong timan-an. So tuod man, napakita sa Ginoo nila nga dili siya masayon-sayon. Bisan tuod og kalma ra siya og malinawon nga tao. Dili siya pwedeng himuon nila nga dormat. Kamao siya sa kamatuoran. Makigsuonan, bisan pa man sa pagpakaron ingnon, sa pagkamaliputon, treacherous, o sa pagkatiga sa mga kontra sa Ginoo, wala gayud siya muhunong sa pagpangitag pamaagi nga makabig sila ngadto sa kamatuoran. Ang gigamit sa Ginoo nining sitwasyon na kanang gitawag na tog karinyo brutal, tough love. Munang unsay pulong nga gidescribe sa Ginoo ngadto sa iyang kaistorya niining ato ang ebanghelyo karon? Hypocrites. Di ba sakit ang pulong? Hipokrito. Pakaron ingnon, paasip-asip. Sakit na siya. Pero ang tuyo niya dili to put down his enemies, kundi aron maukay ang ilang konsensya unta niya makaamgo ug makita nila ang kamatuoran. Ingon ni ana ang katuyuan sa Ginoo nganong nga tumay siya, may subay sila, nganong misugot ang Ginoo nga makiglali siya nining grupo sa mga tao. Pwede ra gaw i-dispatsar to niya, pwede ra gaw dili niya tagdon ang ilang pangutana, pero iyaha yung gipaundayunan kay naa siya maayo nga katuyuan. Unsa gipadayag niya? Gipadayag sa Ginoo makigsuonan na kitang tanan, without any exemption, kitang tanan automatic na ay dual citizenship. Ang binuang gud rong panahon na ang naa kunoy dual citizenship, citizenship automatic ang mga senior citizen raman. Kay senior citizen, ya Filipino citizen po. Pero naasay laing dual citizenship nga automatic. Matud pa sa mga batid sa teolohiya makaigsuonan, by virtue of our birth, we become citizens of an earthly country. Diba, kabantay mo, mga Pilipino, matao dito sa gawas, automatic na dayon. Matao dito sa Canada, matao sa US, American citizen. Bahalag ang ilong in town, murag palwa nga naligsan.
Automatic by virtue of birth. By virtue of our baptism, automatically we also become citizens of a heavenly kingdom. So take note ha, muna gipadayag sa Ginoo, matag usa na to, dual ang atong citizenship. Unya tungod niya na makaigsuonan, ang atong obligasyon dual sad. Naatay mga rights, privileges, duties and responsibilities as citizens of this world and as citizens of the kingdom of God. Mao na gipadayag sa Ginoo nga kamatuoran. Ang pangutana, asa man ang mas bililhon ani? Munang giklaro sa Ginoo, atong tumanon gyud ang atong mga reasonable, lawful obligations ni ining kalibutana sama sa pagbayad og buhis. Muna gipasabot sa Ginoo, ato gyud ang tumanon. Haron atong mapakita ang atong pasalamat sa gasa nga atong nadawat from the government and from the political community, kanang gitawag natog national identity, kanang gitawag natog public services. Mao na nga cooperate kita sa mga lawful, reasonable nga mga pamalaod ug lagda sa ato ang panggobyerno. Tinuod gitudloan ta sa Ginoo ni ana, pero na siya gi-emphasize nga naay mas taas nga obligasyon ni ana. Ug unsa man kini, ang paghatag sa atong pagtahod, pagsalig ug paghigugma ngadto sa Dios. Kaysa ako nang gikaingon sa unahan, we owe God everything. But we don't owe our governments everything. Mao na inigabot sa panahon makigsuonan nga magkasumpaki ang gi-require sa gobyerno ug ang gi-require sa Ginoo. Kinsa may atong tumanon? Isip mga matuhuon munang giingnan ta nga atong tumanon ang Ginoo. Munang naay mga panahon nga mosupak ta, magpakita ta nga dili na mao. Munang mopadayag ta sa ato ang pag-question sa maong pamaagi. So klaro kay nang gitudlo sa Ginoo, wa mingon ang Ginoo nga ayaw mo ug tuman sa pangangamhanan. Wala. Tumana for as long as lawful, reasonable, moral. Pero ayaw kalimti nga mas dako mog obligasyon sa Dios. Nganong nakaingon ta ni ana, tan-awa ang gibuhat sa Ginoo. Mga pakaaron ingnon, be tagay ko kwarta. Tunol po din sila. Unsay gitunol nila katong silver coin. Unsay pangutana sa Ginoo? Kinsang dagway ang nakakulit diha? Ang tubag nila sa emperador. Ang tubag sa Ginoo, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador. Nganong nakaingon man Ginoo ni ana? Kay dagway man sa emperador ang nakakulit sa kwarta. So iya hana. So ihatag na ngadto niya. Unya sa satol nga paagi gipahinumduman ta sa Ginoo, in whose image and likeness were you created? Di ba sa Dios? So the image of God is imprinted on our souls. The laws of God are written in our hearts. Muna natin gitawag og konsyensya. Therefore, give to God also what belongs to God. Ang pangutana, what belongs to God? What belongs to God? Sakto. Ang kinatibukan sa atong kinabuhi. Kalag o lawas. Pwede na natong mahimo ngadto sa gobyerno? Dili. The government doesn't own our souls and our entire lives and our entire bodies. No. Only to God. So muna giklaro tudlo sa Ginoo. Nya ang kanindot na sa pagtulunan mo kay igsuonan kini. Para sa Ginoo, kung kamauta mo tuman sa atong obligasyon ngadto sa Dios, musunod na lang ng maayong pagtuman sa atong obligasyon ngadto sa temporal affairs nato dinhi. Kung suod ta sa Dios, musunod na lang pud ang atong maayong pagparticipate sa unsay makaayo sa katilingban. Nakoy nahinumduman nga sugilanon makigsuonan, dahi usa ka babae nga nag-enjoy gud siya og kanang sunbathing dito sa usa ka baybayon. Takulahaw lang na disturbo siya kada bata nga gamay, lalaki miduol niya og miingon din, "Excuse me, ma'am." Unsa man, little child.
Katoliko ka, ma'am? And siya, yes, I am. Nagtuman ka sa 10 Commandments? Yes, I'm trying to fulfill the commandments. Do you go to church always? Siya, yeah, every Sunday at least. Do you fear God and love Him? Hinhibong na ba sa aming bata? Siya, yes. Pag human, ang bata may pahiyam siya, okay. Ma'am, kupti ni ako ang kuanbe, kani ako ang kanang iPad. Kay maligo ko. Naniguro lang ko nga ang akong binlan ani kasaligan gyud. See? Basta sigurado ta sa atong obligasyon ngadto sa Dios, everything else will just fall in its proper place. Mutuman ra. Muna kung kamauta mo hatag ngadto sa Dios, unsay angay ngadto sa Dios nga respeto, pagigugma ug pagsalig, kamao sa tang bubayad o buhis, kamao ta magtinarong sa atong katilingban, kamao tang muhoy-hoy sa ato ang mga kasilinganan. Pero di kita kamao mutuman sa atong obligasyon ngadto sa Dios, labaw na sa ato ang obligasyon o responsibilidad sa atong isig kaingon. Mao na makigsunan nga inig dawat nato sa kalawat unya atong ingnon ang ato ang langitong Amahan. Heavenly Father, please teach us nga ang among pagpakiglambigit kanimo is the key to becoming responsible citizens of this world. Please remind us always that by fulfilling our obligations to you, by following your commandments, we become responsible and productive citizens in this world in the process. Ginoo, ikaw gayud untay among higugmaon labaw sa tanan. You should be second to none, and everything else will just follow. Amen.